Mayor! Kasama niyo rin po natin ang Vice Mayor Chi Atienza. Mayor! Magandang umaga po, Mayor! Kasama niyo rin po natin ang Vice Mayor Chi Atienza. Kasama na rin po natin ang ating congressman ng ating distrito at Congressman Q. Daman-daman natin ang excitement ng bawat isa sa pagbubukas ng ating President Corazon C. Aquino General Hospital na talaga namang inabangan, lalong-lalo na ng mga taga-Baseco. Muli po pinakikiusapan po ang kapwa Batang Maynila dito po sa Baseco na maaari po ay bigyan na po natin ang kapilihan na punong lungsod. Maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Nang sa gayon po ay masimulan na po natin ang ating programa. ang ospital natin. Natulog. Pero ngayon, napakabuti ng Panginoon dahil after 3 years of dormancy, si Yorme pa rin po ang magbubukas nito 65 days after siya umupo noong July 1.
ating Yorme na napakasipag. Kami po hindi makaabot sa kanyang kasipagan. Hindi po ata siya natutulog. At palagi po may sinasabi sa lahat ng directional meeting namin, pinupukpok, Baseco, dapat buksan. At hindi ito magaganap kundi sa tulong ng lahat ng department heads ng City Hall, sa pangunguna ng City Engineer Arman Andres, nila MDRRMO Director Arnel Angeles, na siya pong nagrarasyon ng tubig sa amin araw-araw. At lahat po ng mga iba pang department heads. Siyempre, nandiyan po ang mga konsehal na walang sawang sumusuporta sa papangangailangan para matuloy na po ang pagbubukas nito. Salamat din po sa 6 na hospital directors, sa pangunguna siyempre ng ating masipag na OIC ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. At mga kasama ko pong direktor, sa pangunguna po ni Dr. Janet Tan, Dr. Ted Martin, Dr. Eric Sison, Dr. Lucky, and Dr. Edwin Perez. Sila po ang tutulong para magkaroon po tayo palagi ng doktor dito po sa ating ospital. At hindi lang basta doktor, mga espesyalista. Alam niyo mga kapaseko, asahan po ninyo ang magiliw na pag-istima ng mga doktor at nurses sa ospital na ito. Sapagkat kapiling-pili na ni Mayor maglingkod ng may ngiti sa labi at walang masungit na kawani sa Baseco Hospital. Ba't parang yun ang gusto niyong part? Alam niyo po, yung ospital na nakikita ninyo, napakaganda. Parang private hospital. Pagpasok ninyo, malamig, fully air-conditioned, makabago, magamit. Ang oxygen hindi tinutulak. Ang oxygen nasa wall. Kinukuha lang. Diba? At meron po tayong pharmacy na punong-puno ng gamot. Pag nag-reset ang doktor ng antibiotic, 7 days ang ibibigay sa inyo. Hindi 4 na peraso, 7 days. Totoo yun. Pag binigyan ng maintenance, ngayon, 15 days muna kalahating buwan. Pero pagdating ng araw, isang buwan. Buwan-buwan kayo pumunta dito para kumuha ng yung maintenance medication. Alam niyo po, may silang po ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo na napakapalad natin dahil Barangay Baseco lang ang barangay na may sariling ospital. Yung aning ng ospital, per district po yun. District 1 hanggang 6. Pero sobrang mahal kayo. Binigyan kayo na sarili niyong ospital. Alam naman natin, pamasahe, di ba? Mamamasahe kayo palabas. Pipili na kayo sa labas. No? Pagkain niyo pa, pag nagutom kayo, di ba? Kaya ngayon, bubuksan po natin ang outpatient department pa lamang. Ito po ay magsisimula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May check-up po. Espesyalista ang titingin sa inyo sa pediatrics, OB-GYN, internal medicine, surgery, at dental. Magpabunot na kayo, magpapasa kayo. Maraming kayo. Today, we also honor the tireless efforts of countless individuals who also helped us. Ang mga ating city administrators, Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, si Secretary to the Mayor Netnet Sarkal. Walang sawa po sila na tumutulong sa amin, kahit napupunta na po sa amin dahil sa aming pangangailangan, dahil gusto pong mabuksan ang OPD. At hindi lang po pangangailangan medikal ang inahatid sa inyo ng ating mayor. Alam niyo po ba, nakipagtulungan po ang ospital sa pamumuno ni Mayor sa PhilHealth para po pumasok sa inyong iskinita, sa inyong street, katuwin kayo sa inyong bahay para lamang kayo ay ma-enroll sa PhilHealth. Tama po ba? Napakarami pong barangay health
nurse at barangay nutritionist ang pumapasok po sa inyong iskinita at bahay-bahay para hindi na kayo lalabas pa ng Baseco. Sila ang pupunta sa inyo para po kayo po ay ma-enroll. At masaya ko pong ipinabalita sa inyo. 2,200 ID ng PhilHealth na po ang ipinamimigay namin na natapos namin. Pwede na pong kunin mamaya o next week. May listahan naman po tayo niyan. Kaya yung mga pagpaprofile po nito, malalaman po namin sa ospital kung ano po ang pangangailangan ng mga taga-Baseco. Sa mga kaibigan naman natin sa private sector, sa pangunguna ng mga Rotarians from District 1310, thank you for being part of this historic moment. This hospital is a symbol of resilience and progress, built to ensure that quality care is no longer a privilege, but a right, fundamental right. Together, we will rewrite history and story of this community. As we open our doors today, let it signify a beginning of a new chapter where no child, no senior, or neighbor must journey far for health care. Friends, pasalamatan natin talaga si Yorme dahil siya po nagbukas nito. Kaya, mga kaibigan, welcome to Baseco, President Corazon Aquino General Hospital, ang pinagmamalaki natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin, Doktora Licuanan. Kaya sinabi mo na, Doktora, bawal po ang mataray na staff ng ospital. Pag may mataray na staff, anong gagawin? Anong pasasabugin, Mother? Since kayo lamang po ang barangay na may sariling ospital, ipapa-blatter. Ipapa-blatter natin kay Chairman pag mataray ang staff. Bilang pagpapatuloy, nais ko naman pong ibigay sa inyo para po sa kanyang mga mensahe ang ating pong napakasipag na Congressman, palakpakan po natin, Congressman Erwin Tien. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabubo kayo. Binabati ko po lahat ng aking mga kasama dito sa Baseco. Of course, headed by Chairman Diana Espinosa. And lahat po ng ating mga barangay officials, nakita ko po may mga chairman po tayo sa kabilang mga barangay na nandito ngayon. Binabati ko po ang mga opisyalis ng Department of Health. Of course, ang ating City Council sa pamumuno ni Majority Floor Leader Monyo Pangco, at nandiyan din po si Councilor Bobby Espiritu, si Councilor Attorney J. Bison, si Councilor Irma Pugoso, at si Councilor Awitia, at si Councilor Borromeo, Che Borromeo. At of course, ang ating mga officials nandito, si Director Andres, at si Padilla, si Doktora Padilla, at si OIC Licuanan. And siyempre yung special, hinuli ko yung pinaka-importante. Kasi bago ko magpasalamat sa kanilang dalawa, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang District 5, isa tayo sa pinakamalaki pong distrito. Pero ang pinakamalaki nating barangay ay Barangay Baseco. Totoo po yun. At hindi mo siya makukumpara kahit ipagsama mo pa ang 10 or 20 barangay, hindi po pa rin siya makakatumbas ng laki ng Baseco. At isa sa nagiging problema po ng Barangay Baseco is pag may mga nagkakasakit, lalabas pa sila at ang layo ang gastos ng pamasahe papunta ng Ospital ng Maynila, papunta ng PGH, dun pa lang po naubos na yung pera nila. So kaya gusto ko po na magpasalamat kay Mayor Isko Moreno at kay Vice Mayor Chi Atienza sa pagbibigay ng pagkakataon na hindi na nila kailangan lumabas at hindi na lang tayo kailangan umasa sa ating health center dahil ngayon po sa tulong po ng ating mayor, sa tulong ng ating vice mayor, magkakaroon na po tayo ng sarili nating ospital. At ako naman, for my part, sobrang thankful ako, mahal na mahal po ang Barangay Baseco. Kung ano naman po ang matutulong, mahihingi natin sa national government, asahan nyo po, ibababa natin po yun dito. Salamat po.
Maraming salamat. Muli palakpakan po natin, Congressman Erwin Chieng. Sa pagkakataon pong ito ay ipakikilala ko naman po sa inyo para po sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, palakpakan po natin ang ating butihing Vice Alcalde, kagalang-galang Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga. Kamusta po kayo? Pero bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating mga kasama ngayon. Si Dr. Grace Padilla na nandito na talagang tumutulong sa atin. Si Dr. Licuanan na siyang talagang hindi na rin natulog. Aminin mo, Dok, hindi ka rin natulog para makasiguro na mabuksan ito. Ang ating mahal na alkalde, si Obispo Moreno Dumagoso, ang ating kaibigan, si Congressman Erwin Chieng, at of course, si Chairman Diana, Chairman, Congressman. Ang ating mga kasama, mga officials mula sa PhilHealth, si Dr. Legaspi, na nandito ngayon mula sa PGH, siya mga konsehal. But anyways, alam niyo po, natutuwa ako dahil ng mga... Luwagan po natin ang ating harapang bahagi. Yung mga nasa gilid po, mangyari po, upo po tayo. Yung mga vloggers po, yung nasa gitna po, please. Para po nakikita po ng mga nasa likod. Dito na lamang po yung mga vloggers, kabilang side. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magpalakpakan naman po tayo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at malugod po namin kayong tinatanggap sa isang napakahalagang okasyon para sa ating minamahal na lungsod, higit sa inyong pong mga taga-Baseco, ang formal na inaugurasyon ng President Corazon C. Aquino General Hospital. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng pagbubukas ng isang gusali. Ito po ay simbolo ng malasakit, pagkalinga at pangako ng pamahalaan na tiyakin ang kalusugan ng bawat Manilenyo ay higit na pinapahalagahan. Ang ospital na ito ay magsisilbing bagong tahanan ng kagalingan, pag-asa at serbisyong pangkalusugan na abot kamay ng bawat mamamayan. Bilang panimula ay inaanayan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para sa ating pambansang awit na agad susundan ng panalangin at ang awit ng Maynila.
pagkakataon ito mga kapatid, pwede natin itaas ang ating mga mananagumpay ng mga kamay sa napakagandang panahon na ito, araw ng panalangin. Alam natin na ang panalangin ay ang kapangyarihan ng mga nananampalataya sa Diyos. Prayer is the most powerful that we can ever invoke, sapagkat tatanggapin natin si Lord ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas based upon John chapter 1 verse 12. Sige po, sumabay po tayo sa napakaikling panalangin ito at tapos tayo po mag-pray even more. Lakasan natin. Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhating muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa araw na ito na napakahalaga ay tinatanggap ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat o Diyos na pinakikinggan mo po ang aming taos-pusong pananampalataya at pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat o Diyos na ikaw nga ang namatay sa bundok ng Kalbaryo upang ako'y mabuhay, magkaroon ng masaganang pamumuhay ayon sa iyong pangako. Salamat o Diyos. Still raising up your hands, my dear brothers and sisters. Father God, we praise and we thank you for this beautiful day of the inauguration of President Corazon C. Aquino General Hospital and opening ceremony of our patient department. Lord, as our hands are lifted up with our beloved mayor here and all our servants of this country, we thank you, Lord, because you are touching this nation. You said in your word that if my people, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Salamat o Diyos na kami po ay taos-pusong nananalig sa iyo na may ginagawa ka, Panginoon. Hindi lamang sa Metro Manila, kung hindi sa buong Pilipinas at buong mundo. Salamat o Diyos na ikaw ay mabuting pastol. You are a God of power, glory, and you are waiting for people who will dare to believe in the awesome power of God. Alam namin o Diyos na sa pamamagitan ng aming sama-samang panalangin, ngayong araw na ito, Panginoon, may gagawin kang mga bagay na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, ni sumagi sa puso ng tao ang mga tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaawa mo po, O Diyos, ang lahat ng mga nananampalataya sa Diyos ngayon. Alam namin, Panginoon, may kakaibang kapangyarihan ikaw na dumadaloy sa aming mga buhay, Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, pagpapatawad sa isa't isa. At inyong sinabi, Panginoon, mamamatay tao ang isang taong nagkikimkim ng puot sa kanyang puso at walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mamamatay tao. John chapter 3 verse 15. Lord, we thank you for this beautiful day. Thank you for this hospital, O Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ni Dr. Naomi, Lord. Continue to bless her and all our beloved public servants, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, punong-puno kami ng kagalakan na ipasa Diyos ang lahat. At alam namin ang iyong kapangyarihan ay kikilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po, O Diyos, at gumawa ka ng kakaibang himala
tanda't kababalaghan ngayon. Alam namin, Lord, ng sino mang may karamdaman, pinagaling mo na. Kanina pa, Panginoon, mga problema sa bansa, binibigyan mo na ng lunas sapagkat ikaw nga ang nangako, O Diyos, na ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa iyo at ang mga pinuno ng bansa paglumuhod, katumbas ni Jehoshaphat, Lord God. They were surrounded by the enemies, and yet Jehoshaphat did not believe, did not use his temporal power, but trusted in the Lord with all of his might and heart. And they came out to be victorious, O Lord God. Alam namin, kami po ay higit pa sa mga mananagumpay. Ito ang araw ng aming kaligtasan. Ito ang araw ng kagalakan na hindi pa ibibigay ng mundo kung hindi ikaw lamang, O Diyos. To God be the glory. In Jesus' mighty name, and everybody shout! Amen! Everybody shout! Amen! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم